Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe, live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Dexter, so ano na ang latest dito sa tinaguriang ham and cheese insertions? Corina, mukhang hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Hahamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Jesus Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Itong budget insertions po ni Cheese Escudero, mga pre. Ang mga kinabang dito, itong kanyang mga malapit sa kanya. Malalapit sa kanya, mga pagpalagay natin, mga kontraktor, kung hindi lang na ano yan, nahalungkat yung mga issue na yan about sa mga flood control na yan. Malamang sa malamang. Diyan babagsak yung iilan diyan sa mga pera na yan. Makikinabang diyan mga DDS, di ba? Sila po. Oo, sila po yung talagang yayaman diyan. Imbes na ang mga pera na to mapunta sa kumbaga sa mga proyekto, bulsa po nila yung mapupuno. Tuloy natin. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Cheese sa North Wing hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30, Bonifacio Day, holiday. Nasundan ito ng isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Senate President ka. Ayon dito, sa kasaysayan, wala pang gumawa nun. Si Cheese Escudero pa lang. Diba? Ay, akala ko ba galit itong si Cheese Escudero kay sa mga kongresista. Lalo-lalo na sa nakaraang speaker. Diba? So ano to, Cheese Escudero, may pabisita-bisita ka pa. Anong dahilan? Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa Ay, shoutout po kay Ma'am Malu de Los Santos. Magandang araw po. Ayan, nandito po pala, may bisita po pala tayo. kuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama. Nakita nyo si Zaldico dyan? O nandyan? Isa sa pinakamagaling magnakaw. Tama ang flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Cheese na si... Sabi ko na may mapupunta sa kaalyado. Yung mga insertions na yan, makikinabang dyan, yung mga kanyang mga kasamahan, mga kaalyado, mga kakilala, mga kamag-anak, maniwala kayo sa akin. Imbis ang pera na to, para sa ating bansa, para sa mga Pilipino, pinaghati-hatian na po nila. King-ina talaga. Diba? Nakakagigil. Kaya wag po natin kalimutan itong issue ni Cheese Escudero. Pera natin, pinaghati-hatian na nila. Diba? Ano? Nagbabayad kayo ng tax? Saan napunta? Kay Lustay? Kay Cheese? Nakakagigil, no? Joel Villanueva,
ang lalawigan ng Bulacan. Higit ito sa 12 billion pesos. Para kay Senator Loren Legarda, kailangang mapag-usapan ito bago masimulan ang pagbusisi ng 2026 national budget. It is important before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako unang nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM at pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Cheese pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Do hereby solemnly Alam mo, bigyan ko kayo idea. Pag ikaw ay may kapalpakan ka at hihingan ka ng reaction, wala ka pang may sagot na tama kasi sinungaling ka. Ang gagawin mo dyan, magpapalusot ka. Wala mo na. No, parang no comment ka muna, ganun. Tapos, pagkatapos niyan, kukonsulta ka na sa lawyer mo. O, ano po ba sasabihin ko dito? Ganyan-ganyan. Bibigyan ka ng advice para in case na ma-ambush interview ka, may sagot ka na. Ayun yun. Uli natin. swear. Corina, kung issue ng Pogo ang nagpa-standing ovation noong nakaraang taon sa sona ng Pangulo, ngayon naman ang issue ng flood control projects ang nagpadagundong sa loob ng plenary session ng House of Representatives ilang minuto bago matapos ang kanyang sona. Nang talakayin niya ang issue ng flood control projects, palakpakan at standing ovation ang marami sa plenaryo ng Kamara. Siya daw mismo ay nakita ng kanyang dalawang mata ang mga pagbaha sa maraming lugar sa bansa nitong nagdaang linggo. At take note mga ka-agenda, Corina, dito nyo unang napanood at napakinggan ang mga eksklusibong report kaugnay ng 142.7 Sa billion Bulacan. Oh, I think dyan si Joel Villanueva, di ba? Oo. Yung Bulacan, pinakamalala din yan, yung baha dyan. Totoo po yan, grabe. Di ba? Pero noon hanggang ngayon, dapat may pagbabago, dapat nababawasan yung baha. Pero wala eh. Palala ng palala. Di ba? pesos na budget insertions para ngayong 2025. At malaking bahagdan dyan ay laan para sa flood control projects na hanggang ngayon ay parang wala pang naipatutupad at kita naman sa resulta ng mga pagbaha. Kaya ang Pangulo tinukur. Diba? Kita naman sa mga resulta ng mga pagbaha kasi sa flood control may mga ghost projects. Diba? Ghost projects. Imbis na mabawasan pa yung baha, palala po ng palala. Okay na sanay kung may pantay lang. Yung ibig ko sabihin na yung pagbaha is ano lang, kumbaga kung ano noon, ganun pa rin ngayon. Wala eh. Kung ano noon, mas lumala ngayon. Oh, diba? Tapos sasabihin nyo, si PBBM yung may kasalanan. Yung may malaking insertions, itong si Cheese Escudero. Pero saan napupunta? Sa mga kaibigan. Sa mga kaalyado. Grabe ang... Ay, nako. niya ang pahayag na mahiya naman kayo sa mga nasa likod ng mga proyektong ito na mistulang inanod na kasama ng mga rumaragasang baha. Inutos na niya ang investigasyon dito. Narito, pakinggan natin ang bahaging yan ng talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Maraming proyekto para sa flood control ay palpak at nagsimula yan mismo dyan sa inyong tatay. Sa inyong tatay Digong, tinatawag niyo yung tatay na mayabang, na walang nagawa, na muntik ng kaladkare ni General Torre. Buti na lang natakot si Digong nung time na yun. Sumama na lang. Kasi kung hindi ka sasama, kakaladkarin ka talaga.
Kaya ramdam siguro ni Digong, wala akong laban dito. Mayabang lang ako, pero hindi naman talaga ako matapang. Sasama na lang ako. Oh. Diba? Naku po. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. O yan. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, Ang for the Biola, shoutout po boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Corina, ang pinakaunang utos ng Pangulo sa DPWH isumiti sa kanya personally yung listahan ng mga proyekto ng flood control simula nung manungkulan siya hanggang Kayo mga pre, anong reaction nyo dito mga pre, no? Wag po nating kalimutan yung mga issue ni Chis Escudero, mga Duterte, dyan po tayo mag-focus mga pre. Kasi binabaliktad po nila no? Ginagawa nilang may kasalanan na agad yung Pangulo, samantalang sila yung makasalanan. Sila yung mga, di umano yung mga magnanakaw. Diba? So, focus po tayo dyan. Focus po tayo sa mga corrupt na mga politikong yan. Diba? At ipagtanggol po natin ang ating Pangulo. Huwag po natin silang gagayahin na puro paninira yung ginagawa kasi tayo hindi naman po tayo naninira. Diba? Andun lang po tayo sa katotohanan. At pinagtatanggol lang po natin yung taong inaapi. Diba? Susan Roquillo, shoutout po. So, yun mga pre. Hanggang dito na lang muna yung ating live. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa ating live ngayon. At ayan magkita-kita ulit tayo sa susunod na live. At abangan nyo po mamaya, may mga uploads po tayo. Ayan, maraming salamat po sa pagsama ninyo mga pre. Siyempre, bago tayo magtapos, ang bingador natin, ano na kayo dyan? No, mag-follow na kayo dyan. O, baka mamaya may live po tayo sa bingador. Abangan nyo po yan. Ito na pala yun. Nalilito ako. sorry. So, abangan nyo, mamaya sa bingador, nandun po tayo. At, yun na nga. O, may TikTok tayo dyan, may Facebook tayo, Ballpoint Man 2.0, magkita-kita po tayo ulit. At may mga upload po tayo sa ating channel, no? Asahan nyo po yan, mamaya-maya. So, maraming salamat. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayo lahat. Paalam po.